Ito yung isang klase ng jellyfish na sobrang nakakatakot at hindi mo talaga gugustuhin na mapalapit dito dahil sigurado na mapapahamak ka. Pero alam nyo ba na nakakain ang box jellyfish dito sa amin sa Aklan? Napakaganda ng panahon kahapon, sobrang linaw dahil nga walang kaalon-alon at tignan nyo nga yung dagat, parang napakasarap maligo. At dahil nga walang kaalon-alon ay merong mga nagsuwayang dyan pero imbis na isda, yung mahuli nila ay etong mga box jellyfish yung pumasok dun sa lambat nila. Bukya ang tawag sa ganitong klase ng jellyfish dito sa amin at sa English nga ang tawag dito ay box jellyfish. Pero alam ko na narinig nyo na rin kung gaano nga ba kadelikado ang box jellyfish kasi lagi yan sinasabi sa mga balita. Pero alam nyo ba na pwedeng kainin ang box jellyfish at ipapakita ko sa inyo kung paano namin yan ginagawa dito. Pero bago ko gawin yung box jellyfish ay nag-ihaw muna ako ng 2 pirasong maliit na isda. Dahil itong mga isda na to ay ilalagay ko doon mamaya. Ito kasi yung magiging sahog ng gagawin kong jellyfish. Yung ganitong klase ng dikya ay isa sa pinakamapanganib na klase ng jellyfish kasi nakikita nyo ba yung mga galamay niya na kulay brown? Kapag nadikit yan sa'yo ay sobrang kate, sobrang hapde at pwede ka rin na hindi makahinga. Yung mga galamay lang naman ng bokya, yung delikado dyan, pero pagdating dun sa ulo ay pwede mo na yan mahawakan kahit nga wala kang gloves. Pero dahil nga lilinisin ko itong mga jellyfish ay nagsuot ako ng gloves kasi para maiwasan ko rin na mahawakan yung mga galamay niya. Medyo mahaba rin yung buhay ng jellyfish na yan kasi mga 3 oras na yan na wala sa dagat pero tignan nyo naman huminga-hinga pa yan at buhay na buhay pa nga. At para naman gawing pagkain itong box jellyfish ay ganito yung ginagawa namin. Dahil nga nakakatakot ang mga galamay niyan ay yan yung una namin na tinatanggal. Siguraduhin nyo lang na kapag maglilinis kayo ng ganitong klase ng dikya ay magsusuot talaga kayo ng gloves para syempre for protection na rin. Bago ko nga pala makilaw itong mga jellyfish ay kailangan malinisan ko muna to na mabuti. Bukod sa galamay, isa rin sa tinatanggal dito sa box jellyfish ay yung parang medyo kulay light orange o light brown dito sa loob ng ulo niya. At dapat ay maingat mo ito na mahawakan dahil nga jelly ito ay napakadali lang nito na mapunit. At para ka lang talagang literal na naghahawak ng gelatin. Yang parang plastic na yan na nakabalot dyan sa loob ng ulo ng jellyfish, yan din yung isa sa tinanggal ko. Dahil para masiguradong tanggal na yung delikadong parte nito, dapat ay wala tong ibang kulay at dapat ay kristal talaga to at colorless. Katulad niyan, sobrang clear niyan at para kang may hawak na kristal. Karamihan sa mga jellyfish ay hindi mo mapapansin kapag nasa dagat na kasi nga clear at transparent yung itsura nila. Kaya dapat ay doble ingat tayo. Kaya kami dito sa probinsya, kapag ganitong amihan ay bihirang-bihira kami na naliligo sa dagat kasi bukod dito sa box jellyfish o bukya, marami pang ibang klase ng jellyfish ang meron ngayon sa dagat. At pagkatapos kong malinis mabuti, itong mga bukya ay ganito na yung itsura niyan, transparent, clear at parang kristal na baso. Hindi na rin yan makate at pwedeng-pwede na natin yan mahawakan kahit nga wala tayong gloves. Tinabi ko muna yung mga jellyfish at naghiwa naman ako ng mga sibuyas at siling green para panimpla. Pagkatapos kong magayat, yung mga panimpla na gagamitin ko ay etong jellyfish naman yung hiniwa-hiwa ko. Yung hiwa nga pala na ginawa ko dito ay pa-cubes na para ka lang naghihiwa ng mga gulaman na ilalagay sa palamig. At yung pakiramdam nga pala habang hinihiwa ko to ay para kang naghihiwa ng gulaman o gelatin. Eto nga palang bukya, wala kaming ibang ginagawang luto dito, kundi ganito lang kinikilaw kasi hindi naman namin to pwedeng lutuin, ihawin o kaya iprito kasi natutunaw to kasi nga jellyfish siya. Pagkatapos kong magayat, itong mga bukya ay titimplahan ko na to. Ilalagay ko muna dito yung mga ginayat ko na sibuyas at siling green. Sunod naman ay maglalagay ako ng paminta, konting asin at maraming suka. At pagkatapos ay ilalagay ko na itong mga isda na inihaw ko kanina. Hihimayin ko lang yan, pagpipira-pirasuhin at saka tatanggalan ng tinik. At ganito talaga kami magkilaw ng mga jellyfish katulad ng buro at bokya, nilalagyan talaga namin yan ng inihaw na isda. Para syempre, ready to eat na yan, pwede mo yan gawing pulutan, side dish na iteterno mo sa mga ulam. At pagkatapos ko nang mailagay itong mga inihaw na isda ay hahaluin ko na yan at yung next naman na gagawin natin, syempre titikman natin kung ano nga ba talaga yung lasa ng box jellyfish. At kung pwede ba talaga itong makain, hindi ba ito makati sa dila, hindi ba ito makati sa bibig, at hindi ba ito nakakalason. Muna natin. Yan na, jellyfish yan na. Yan, itsura niya. Para siyang gulaman.
jelly, o kaya nata de coco. Yan, itsura niyan. Hop. Yan, jellyfish yan ah. Yan oh. Yan, jellyfish. Sarap. Yung lasa niya, parang lato. Tapos, pag kinagat-kagat mo siya, para din lato. Malutong. Malutong-lutong na gulaman. Ganun. Madulas. Sarap. Ngayon, alam mo na, nakakain ang jellyfish. So, itong isda. Yan. Tapos, jellyfish. Yan. Meron tayong jellyfish dito. Ayan o. Yan na, jellyfish yan. Sabi sa pritong isda. Sarap. Para talaga siyang lato. Sarap. Hindi ba? At yan na po muna for today at sana po ay nagustuhan ninyo ang aming mga simpleng vlogs at sana po ay meron kayong natutunan. Samahan niyo po kami ulit bukas. Maraming salamat po sa panonood. Bye!